Sa World Economic Forum mga kapatid, no, sa talumpati ni US President Donald Trump, dito ay sinasabi niya pa rin na talagang interesado siya dito sa Greenland pero hindi daw siya gagamit ng puwersa. Well, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So alam natin mga tol yung mga balita nitong mga nakaraang panahon na kung saan talagang desidido at walang atrasan, sabing gano'n ni US President Donald Trump, na kailangan makuha nila o ng Amerika etong Greenland dahil ito'y mahalaga daw, no, sa kanilang national security. Pero ayon kay President Donald Trump sa World Economic Forum, hindi daw sila gagamit ng puwersa para makuha ang Greenland. Well, para malaman natin ang eksaktong kanyang sinabi at ang kanyang buong pahayag mga tol, samahan ninyo ako, panoorin natin, bigyan natin to ng reaction and commentary. Pero bago yan, syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kasama. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Greenland is a vast, almost entirely uninhabited and undeveloped territory. It's sitting undefended in a key strategic location between the United States, Russia, and China. That's exactly where it is, right smack in the middle. We need it for strategic national security and international security. This enormous unsecured island is actually part of North America. This On the northern frontier of the Western Hemisphere. That's our This territory. enormous. Sabing ganun, etong napakalaking island na to mga tol ay sa part ng North America. At ito ay isang unsecured, no? Talagang hindi siya protektado. Ito ay napaka-importante daw sa kanila, no, para sa kanilang national security and international security. Ito ay nasa gitna ng Russia, China at saka ng Amerika mga tol. So interesado talaga rito si US President Donald Trump at sinasabi niya nga mga kapatid sa maraming pagkakataon na, no, gusto niya tong makuha, gusto niya nga daw to bilhin kasi kapag hindi daw to kinuha ng Amerika, ito ay kukuhanin ng China or ng Russia. Well, hindi natin alam mga kapatid kung yun ba ay sinasabi niya lang o talagang may plano o may balak ang China at Russia dito sa Greenland. Pero ang sabi niya rin sa ibang pagkakataon mga tol, na ilang beses na daw wina-warningan ng NATO ang Denmark tungkol sa banta ng Russia at saka ng China for over 20 years na. Yun mismo yung sinabi niya mga tol. Binabalaan na ng NATO etong Denmark o etong Greenland na posible silang kuhanin ng China or ng Russia. Kaya gusto niya nang unahan. Sabing ganun ni Trump mga tol. Well, sabi niya yun. It is therefore a core national security interest of the United States of America. And in fact, it's been our policy for hundreds of years to prevent outside threats from entering our hemisphere. And we've done it very successfully. We've never been stronger than we are now. So yun ang kanilang policy. Hindi nila papayagan na mapasok sila ng panglabas na puwersa mga tol at yun yung kanilang policy sa loob ng napakahabang panahon. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States, just as we have acquired many other territories throughout our history, as many of the European nations have. They've acquired, there's nothing wrong with it. So sabi rito mga tol, Amerika lamang daw ang may kakayanan na maprotektahan itong etong Greenland mga tol. Kaya patuloy siyang nakikiusap at patuloy siyang nakikipag-negotiation mga tol para makuha nila tong etong lugar na to.
At katulad daw ng ginagawa nila sa marami ng panahon, sa mahabang panahon na throughout our history, sabi niya gano'n, yung sa dami ng na-acquire nila at gano'n din daw naman ng European, sa dami ng na-acquire nun, sa tingin niya walang mali mga tol, sabi niya gano'n, there's nothing wrong with it. No? So sabi niya, siya lang daw, o sila lang daw, Amerika lang ang may kakayanang ipagtanggol to. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Yun. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. So hindi niya daw gagawin yun mga tol. Hindi siya gagamit ng puwersa. No? Siguro nga daw, yung iba nakahinga na, ay salamat, hindi sila gagamit ng puwersa. Sabing ganun. So sabi niya ganun mga tol, ayaw niya gumamit ng puwersa at hindi niya daw kailangan gumamit ng puwersa at hindi siya gagamit ng puwersa. Sabi nga niya rito sa kanyang pahayag, no? I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. Greenland is a vast, almost entire. So yun na nga mga kapatid, dito ay malinaw na sinabi ni US President Donald Trump mga kapatid na hindi sila gagamit ng puwersa kasi marami daw tao, marami daw ang nag-iisip na sila ay gagamit ng puwersa at pepwersahin nila etong Greenland na makuha. Yun daw ang iniisip ng mga tao. Ito, balikan natin yung sinabi niyang gano'n, no? Ito, balikan natin dito sa part na to. All the United States is asking for is a place called Greenland. I want to use force. I won't use force. That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use People thought I would use force. Sabi gano'n, I don't have to use force and I won't use force. Sabi gano'n. force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. Greenland is a vast, almost. So yun na nga mga tol, no? Hindi daw gagamit ang Amerika ng puwersa. So pwede nang alisin natin sa isipan natin na baka sugurin o baka atakihin nitong Amerika mga tol ang Greenland. Pero sabi niya kasi ito unsecured, no? Hindi nga daw kayang ipagtanggol ng Denmark mga tol ang Greenland, sabing gano'n ng Amerika. So hindi nila to aatakihin kasi para saan pa, 'di ba? Para saan pa? Puro ang mga nakatira doon, 'di ba? Mga residente, mga tawag dito, mga normal na tao. Kung aatakihin, wala namang terorista doon, wala namang banta sa kanila. So hindi sila gagamit ng puwersa. Yun ang nililinaw rito ni US President Donald Trump. So siya ay nakikipag-negosasyon, siya ay nakikipag-usap na kailangan makuha nila etong Greenland. Di natin alam mga tol sa paanong paraan kasi mismo ng Greenland, nung mga nakatira doon is ayaw nila magpa-under sa Amerika. Pero merong isang balita mga tol, sabi rito, naghahanda daw ang Canada sa mga planong militar kung sakaling sakupin ng Estados Unidos. Aba, medyo na paranoid na ata itong Canada at iniisip nilang sasakupin sila ng Amerika. Meron bang banta? So sabi rito sa UNTV mga kapatid, naghahanda ang Canada ng mga planong militar kung sakaling sakupin ito ng Estados Unidos. Ito ay sa gitna ng lumalalang tensyon sa dalawang bansa. So pag-usapan natin to mga tol, panoorin natin. Naghahanda ang Canadian Armed Forces ng mga insurgent-like tactics na gaya ng ginawa ng Taliban noong sinakop ng US ang Afghanistan. Bagaman mataas ang porsyentong maging matagumpay ito, hindi pa rin makasisiguro dahil sa malawak na pwersang militar ng US. Ayon sa analysis ng Belfer Center ng Harvard, ang kakulangan sa intelligence ay naging dahilan ng hindi pagtatagumpay ng militar ng Amerika sa loob ng isang dekada sa Afghanistan noong 2001. Naging mahirap sa Amerika ang madalas na ambush at atake gamit ang mga pasabog ng mga Taliban dahilan upang umalis ito sa bansa noong 2020. Bagaman ang mga military model ay plano pa lamang, ito ay paghahanda sa gitna ng maraming military aggression sa ilalim ng administrasyong Trump. Noong nakaraang taon, paulit-ulit na binanggit ni Trump ang pagiging 51st state ng Canada
na ikinagalit naman ng mga mamamayan nito. Jen Rico. So yun na nga mga tol, no? Etong Canada ay meron sila sigurong nararamdaman na baka sakupin sila ng Amerika. So ngayon ay naghahanda na sila ng mga plano nila, planong militar. At parang gusto nilang gayahin yung ginawa ng Afghanistan no, ng mga Taliban, no? At nahirapan nga ang Amerika na sakupin yun mga tol. Kaya umalis na lang sila noong 2020. Ano sa tingin ninyo mga tol? O una, wala daw plano ang US na gamitan ng puwersa etong Greenland para makuha nila. Tapos ikalawa, etong Canada is nafe-feel nila na sasakupin sila ng Amerika kaya naghahanda na sila. Anong masasabi nyo rito mga tol? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.